So, ayan mga kasari, naka-arrange ako. Yan. Tour ko lang kayo sa aking maliit na tindahan. So, ayan mga kasari. Ayan. Ito yung binabasa ko madalas. Health Home. Ayan. Tapos ito. Ito yung bago. Yan, maganda magbabasa tayo mga kasari para ma-inspire tayo. Yan. Ayan, tulog na ang aking mga anak at tinopak ako maglinis ng aking tindahan kasi sobrang ang dami na pong alikabok. So, nilipat ko na naman yung alak kung saan nasa front na siya para mas lalong kita. So, yan yung mga alak na inano natin na invest tayo ng 10,000 plus na capital. So, hindi pa naubos-ubos yung margarita natin at saka yung tanduay ice at saka yung Jamaica. So, madalas talaga dito mga kasari ang hinanap sa aking tindahan is tanduay nga ram at saka yung tanduay select. So, ayan, tinopak ako maglinis-linis kasi pagtulog lang ang mga bata, dyan lang ako magkakaroon ng time para sa aking tindahan at mag-isip kung ano pang pwede kong i-vlog. So, since wala ako munang itatopic sa inyo, ito muna, tutur ko muna kayo sa aking munting tindahan at samahan nyo kong linisin ang aking tindahan, aking maliit na tindahan. So, nag-grocery lang ako mga kasari ng kaunti kasi naubos kagabi nung isang araw yung natin, yung junk foods. Kaya, ayan, nagbili na naman ako. So, junk foods lang mga kasari, nasa 700 plus na yan. So, junk foods lang yung inano ko. Binili. So, malaki na din ang kapital, kaya maliit na lang talaga ang 1,000 mo mga kasari. So, hindi mo na masyadong ma-feel yung 1K. So, sa akin kasi dati yung 1K, parang enough na yan siya pang kapital sa tindahan. Pero, iilan na lang ang mabili natin ngayon. So, ayan mga kasari, mabenta din sa atin yung mga cup noodles paggabi. Ang daming magpapalagay ng ininit. Lalo na pag giniginaw sila, ayan. Mabenta yung ating cup noodles. So, tapos yung junk foods, kapag sarado lang talaga yung pinsan ko dyan, pumupunta sila sa ating tindahan. So, ayan mga kasari ang bihira kong gagawin ang maglinis ng aking tindahan dahil sa aking mga anak. So, nagmahal na din masyado yung itlog, no? So, yung itlog mga kasari, yung nilalagay ko sa aking egg sandwich is hindi na siya large. Yung inaano ko na lang is small. Yun, mas enough siya. Kasi nasa 35 pesos lang yung ating egg sandwich. So, dahil sa mahal na ang mga bilihin, kaya yan, patong-patong lang tayo ng konti sa ating egg sandwich. Ayan. Kailangan mabusisi ka din sa yung tindahan kasi kung ano yung mga kulang. Lalo na kapag nag-arrange ka mga kasari, malalaman talaga kung ano yung nabawas at ano yung dami pang laman. So, mga kasari, ang natira ng aking mga grocery last August is nandito pa yung mga sinigang mix at saka yung mga tawag nito, mga sabon, shampoo and conditioner. So, yan at saka yung mga juice. Yan yung meron pa tayo hanggang ngayon. Nung August pa natin yan siya kinuha. So, alam na natin na hindi tayo magdami ng kukunin ng ganung product kasi pag kukumuha tayo ng ganun kadami, ilan lang naman dito. May nabenta naman akong sinigang mix kasi yung mga tira nilang niluluto na yung kinagabi sa gabi, kinaumagahan nila
minsan sinisigang nila. Yung oyster sauce, mabenta din. Tuyo, suka, ganun. Ganun yung mga needs sa ano. Ang kailangan ko lang ngayon i-invest mga kasari is yung yung Bombay, bawang, luya. Kailangan ako meron ganyan. So, minsan kinukulang ako kasi hindi naman ako madalas pumunta sa palengke dahil malayo. So, ayan, nagtanim na din ako ng lemongrass kasi madalas maraming naghahanap ng lemongrass. Nilalagay nila sa hito, sa ilalim. Parang inaano nila, parang pampabango sa hito. So, yan. Asin, mabenta yung asin. Uling, mga kasari. Kaso, hindi ako makapagbenta ng uling, mga kasari, kasi nahirapan akong mag-repack. May mga bata ako. So, tapos, medyo matrabaho ang uling. Pero, ang dami talaga naghahanap ng uling. So, hindi pareha sa Matina, mga kasari. Yun, dun sa downtown na nirepack na, tapos bibili na lang ako. Yun ang ano natin sa downtown. Ngayon dito kasi mga kasari ula. So, kailangan per sack yung bilihin mo, tapos yung ikaw na ang repack. So, hindi ko yan siya magagawa kasi nga may mga bata. So, yan mga kasari. Siguro mga kasari, pwede ako sa uling, kapag may bibili dyan ko na lang siya siguro i-repack. So, sa ngayon kasi, hindi for magkaroon ako ng time. So, nasa 25 per sack, 25 per kilo ang sako dito sa uling, dito sa amin. Kung kukuha ka ng 10 sako, mga kasari, mahulog siya og 18 per kilo. So, hindi ko alam kung magkano na yung bintahan. Basta ang alam ko, dito sa pinsan ko is nasa 40 pesos ang per kilo. Tapos, doon naman sa sentro is nasa 30 yata ang per kilo. So, konti lang yung kinuha ko na malalaki na junk foods, mga kasari, kasi hindi naman ganun ka matatagalan na maano ako kasi baka tawag nito, makunat. Maabutan tayo ng kunat. So, iilan lang yan kasi kung maubos, pupunta lang naman ako sa kapatid ko para magbili. So, malapit lang naman, lakarin lang. Kaya yan, konti-konti lang yung tinda natin. Pero, paggabi naman mga kasari, talagang talaga tayo nakakasurvive. Basta may tao lang sa swimming pool. Pag wala din, talagang wag mo nang sayangin yung time mo na magbukas kung wala namang tao ang resort, kasi ano mo na lang siya, i-rest mo na lang. Kasi pag madaming tao diyan, babanat ka na naman diyan. Talagang bawi-bawi lang ang mga kasari ang tindahan dito sa aming area. So yan. Hindi ko yan natapos linisin, mga kasari, diyan yan. Hanggang dyan lang ako na corner, yung nalinis ko, yung sa ibaba, hindi na. So, wala naman ako masyadong nilalagay dun sa ibaba kasi yung mga bata. May mga bata, mga kasari, at kinukuha nila yan. Pinupunit ang mga nilalagay ko dyan sa ibaba. Lalo na kapag may junk foods dyan, yan, pinupunit yan nila. Tinatanggal, kinukuha na ng thumbtacks. Kaya medyo delikado sa mga bata. Kaya yan, kinorner ko na yung tindahan. Nilalagyan ko na ng mga bakel para hindi sila makapunta sa aking tindahan. So, ayan mga kasari, nagbisi-bisihan lang ako sa aking paglilinis ng aking munting tindahan. Sana po ay hindi kayo magsasawa sa aking vlog. Alam ko, meron mga nagsasabi dyan, nagko-comment sa akin. Shoutout po sa iyo. Nag-comment po siya sa akin na naboboard na siya sa aking vlog kasi ang dami ko daw segue. So, ayan mga kasari, pasensyahan mo na, i-improve ko na lang yung aking vlog, i-enhance ko pa to. So, sana pagtiyagaan nyo muna kung ano yung naibigay ko. Alam ko mga kasari na hindi to
talaga yung vlog ko, hindi ganun ka good. Pero nagta-try lang talaga ako na mag-vlog, maka-inspire din. At the same time, kikita din kasi monetize na din naman tayo mga kasari. At sayang din yung income. Kaya kahit ilang araw bago ako makapag-upload, makagawa ng video. So ayan mga kasari, 12 midnight na po ng gabi and nagsara na ako ng aking tindahan. So wala masyadong guest ngayon sa resort mga kasari, kaya sara na ako ngayon. So ayan, better next night naman. Better next day. So ayan mga kasari, naglinis lang ako ng aking tindahan at saka nag-arrange sa mga binili ko kanina na mga junk foods. So yan mga kasari, at gusto ko palang mag-thank you sa mga matyagang nagko-comment sa akin, good or bad man 'yan. Kung bad man, hindi naman bad, kung negative man yung nyo, inaano ko yan siya, inaano ko talaga yan siya into positive. And then shoutout pala kay kanino ba 'yon? Nakalimutan kong sino yung nag-comment. Basta may nag-comment sa akin. Hello sis, shout out sa iyo. Nabuboard na daw siya sa aking vlog. So, ang dami ko daw segue. But, naghahanap lang ako sis ng time para makapag-vlog ako. So, may mga anak kasi ako kaya medyo sobrang likot na ng aking mga anak. Kaya, ayan, yung mga video ko hindi talaga hindi talaga good. Kung nabuboard na kayo, naku, pasensya na mga kasari. Next time po, or pagsisikapan ko na lang po. Pagsisikapan ko po na makapagbigay ako ng magandang idea sa inyo about sa sari-sari store business and also sa ibang mga negosyo tips idea and sa pag-run din ng business na to mga kasari. And gusto ko mag-thank you sa iyo kasi first time nga may na negative sa aking pero inaano ko yan siya. Thank you for that kasi na ko mind ko na na bored, may mga manunood na nabuboard na sa akin. So I hope na next time po mga kasari, hello sis, sana maganda na yung feedback natin dyan from bad to good. So I'm hoping lang mga kasari na ma-enhance ko yung ko sa vlogging. So hindi pa ganun ako kagaling lalo na sa pagsasalita kasi Bisaya ako, pero pinagsisikapan ko na makapag-Tagalog ako mga kasari kasi alam ko may mga outside dyan na hindi Bisaya, hindi nakakaintindi ng Bisaya. Kaya ako nagsusumikap na makapag-Tagalog. So, ayan mga kasari. So, gabi na. And, I think, kailangan ko na magpaalam sa inyo sa ngayon. So, thank you so much. Happy ako kasi na linis ko yung aking maliit na tindahan. So, hoping sa maliit na to, lalaki pa to at lalago. So, thank you so much for watching mga kasari. Shout out everyone. Lalo na sa mga kapwa ko kasari. And also sa ako ang mga relatives na nandito na nakasuporta sa aking vlog. Thank you so much. Bye-bye po.